Kaya sana, bumalik ka na. Hindi ako sanay na wala ka sa buhay namin. Ang totoo kasi, ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay namin ng kambal. Dear Amihan Stories presents The Two Daddies of My Twins, written by Jasmine Jail. Nasaan na po si Daddy Bernard? Siya sasama sa atin sa school para sa Family Day celebration, di ba po, Mama? Tanong ni Elmer, isa sa anak na kambal ni Alisa, habang nagbibihis sila at nag-aayos ng sarili. Malamang si Daddy Bernard ang sasama sa atin. Wala naman tayong totoong daddy eh. Sabat ng kakambal nito na si Dwight. Hoy, hoy, hoy. Tama na yan. Baka mauwi na naman sa pagtatalo yan. Saway ni Alisa sa kambal na parehong lalaki at pareho ring makulit na agad naman tumigil. Isang taon pa lamang ang mga ito na maghiwalay sila ng dating ka-live-in partner niya na si Anthony, na siyang ama ng kambal, dahil nahuli niya itong may ibang babae. At simula noon ay nagkanya-kanya na sila ng buhay. Nag-focus siya sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kambal, habang si Anthony ay tinuloy ng pakikipagrelasyon sa ibang babae. At ngayon ay 5 taong gulang na ang kambal. Sa awa ng Diyos ay nairaos naman niya mga ito at napalaki na maayos. Nakapagpatayo rin siya ng maliit na salon na araw-araw namang kumikita kahit na papano. At sa loob ng 4 na taong wala si Anthony, ay si Bernard ang tumayong ama sa kambal. Si Bernard ay kaibigan niya mula pa noong mga bata pa sila, at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito nagbabago sa kanya. Pansamantala lang silang nagkalayo noon at naputo ng kanilang komunikasyon nang magkarelasyon niya si Anthony at nilisan ng kanilang lugar. Ngunit ang magkahiwalay sila ng lalaki at bumalik siya sa probinsya, ay muling nanumbalik ang magandang relasyon nila ni Bernard. Naging katuwang niya ito at tinutulungan siya lagi, lalo na kung pagdating sa kambal ang usapan. Hindi ito nagdadalawang isip na maglaan ng oras para sa kanila ng mga anak niya. Hindi rin ito nanghihinayang na gumastos ang pera, kumpara naman yon sa ikakasaya ng kambal. Nandito na ako! Mula sa labas ng bahay ay narinig na nila ang boses si Bernard. At dali-daling lumabas mula sa kwarto ang kambal, kahit na hindi pa tapos sa mga itong magbihis at wala pang pang-itaas sa suot. Nagunahan pa ang mga ito sa pagbukas ng pinto at nang makita si Bernard ay agad na yumakap sa lalaki na para bang antagal nang hindi nagkita ng mga ito. Daddy Bernard! Na-excite pa ang sabi ni Elmer. Bakit ang tagal mo, Daddy Bernard? Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Kala namin di ka napupunta rito. Wika ni Dwight. Pwede ba yun? Kung hindi ako pupunta, di wala kayong kasamang daddy sa school. Malapad ang ngiting sagot ni Bernard. Oo nga po, sang-ayon ni Elmer. Teka, bakit nakatopless pa rin kayo? Pangarap niyo bang maging model, ha? Pagbibiro ni Bernard at ginulo-gulo pa ang buhok ng kambal. Punta na muna kayo dito mga bata para makatapos na kayo sa pagbibihis. Hindi ba kayo nahihiya? Sinasalubong niyo Daddy Bernard na ganyan ang mga itsura niyo? Tawag niya sa kambal na agad din naman sumunod at lumapit sa kanya. Di po kami mahihiya, Mama, kasi kapareho namin si Daddy Bernard na macho. Nagkatawanan sila ni Bernard dahil sa sinabi ni Dwight. Matapos makapagbihis, ay naganda na sila at umalis patungo sa school. Maaga pa naman dumating sila at iilan pa lamang ang pamilyang naroon. Nagkaroon pa sila ng oras para makipag-bonding sa ibang parents. At ang kambal naman ay nakipaglaro sa mga batang maaga ring dumating. Nag-volunteer din siyang tumulong sa pag-aayos sa mga gagamitin sa program. Nautusan pa nga siyang bumili ng glue sa tindahan. At habang nasa labas siya ng school, ay isang pamilyar na figura ng lalaki ang kanya nakita. Alisa. Anito na dali-dali siya nilapitan. Pero agad din niyang iniwasan dahil hindi naman niya gustong makita ito. At sa dinami-rami ng oras at araw, ay sa pagkakataon pa talagang yon sila magkikita. Alisa, sandali. Kausapin mo muna ako. Huwag mo akong iwasan. Patuloy nito sa paghabol at pangungulit sa kanya. Ano bang kailangan mo, Anthony? Bakit ka pumunta rito? Inis sa tanong niya matapos lingunin ang dating karelasyon na ngayon lamang ulit nagpakita sa kanya. Gusto ko lang makita mga anak natin. Pati ikaw, Alisa.
Namimiss ko na kayo. Kaya please, kausapin mo ko kahit sandali lang. 4 na taon na tayong hiwalay, Anthony. At sa loob ng 4 na taon na yon, hindi ka nagparamdam sa amin, ni hindi ka nagbigay ng sustento sa mga bata. Tapos ngayon, bigla kang susulpot sasabihin gusto mong makita mga bata? Sasabihin mo na namimiss mo na kami? Ano ka nagkaroon ng amnesia at parang wala lang sa'yong lahat? Hindi na niya napigil ang gigil sa lalaki. At sa dinami-rami ng oras at lugar, ngayon mo pa talaga naisipang magpakita sa akin? At dito rin sa school ko saan pumapasok ang mga bata? Pagpapatuloy niya. Family Day celebration ngayon, di ba? Kailangan ako ng kambal. Kailangan nila ng daddy. Baka pagtawanan sila ng ibang mga bata kapag nakitang wala silang kasamang ama. Napangisi na lang siya dahil sa inis na nararamdaman. Tama ako, di ba? Kaya sige na, Alisa. Kausapin mo na ako at hayaang makasama ang mga bata. Kahit ngayong araw lang. Sa espesyal na araw na ito na kailangan nila ng ama. Patuloy ni Anthony sa pakikiusap sa kanya. Meron ng tumatayong ama sa mga bata kaya hindi ka na namin kailangan sa Family Day celebration na ito. Ha? Pati sa 4 na taong nawala ka, meron silang kinilalang ama. Hindi ka nila hinahanap eh. Baka nga kapag nakita ka ng mga bata, ipagtabuyan ka lang nila. At sino naman ang tinutukoy mo? May bago ka na bang karelasyon? Sigurado bang hindi ka niya sasaktan? Tanggap ba niya ang kambal? Tanggap ba niya nakaraan mo? Tanggap na tanggap, Anthony. Kaya tigilan mo na ako at huwag ka na ulit magpapakita sa akin at sa mga bata. Huwag mo rin susubukan magpakita sa kanila ngayon para hindi masirang araw nila. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at nagsimula ni siya maglakad palayo. Pero agad din itong humabol at hinawakan ng kanyang kamay para pigilan siya. Sandali lang, Alisa. Nag-uusap pa tayo kaya huwag ka munang umalis. Ano ba, Anthony? Bitawan mo nga ako. Kailangan ko na pumasok sa loob at baka hinahanap na ako ng mga bata. Sabihin mo muna sa akin kung sinong bago mong karelasyon. Kung sinong tumatayong ama kina Elmer at Dwight. Para ano? Para guluhin mo at takutin? Hindi ko sasabihin sa'yo. Kaya pwede ba? Bitiwan mo na ako at umalis ka na rito. Nagpumiglas siya at nang makawala ay dali-dali nang naglakad pabalik sa loob ng school. Sigurado kasing hindi ito titigil sa pag-uusisa sa kanya at ayaw na niya magbigay pa ng karagdagang detalye tungkol kay Bernard. Babalik ako, Alisa. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako tinatanggap ulit sa buhay niyo ng mga anak natin. Pahabol pa ni Anthony sa pasigaw na boses, pero hindi na niya ito pinansin at dire-diretso lang siya sa paglalakad. At dahil medyo balisa siya, kaya hindi niya napansin na nasa harapan na pala niya si Bernard. Okay ka lang ba, Alisa? Anong nangyari sa'yo? Ba't parang malayo nilalakbay ng isip mo? Nag-aalalang tanong nito, kasabay ng bahagyang pagkalabit nito sa kamay niya. Ha? Oo, okay lang ako. Malapit na magsimula ang program at saka hinahanap ka ni Mrs. Madrigal. Pinabili ka raw niya ng glue sa tindahan. Oo nga pala, yung glue. Natatarantang sambit niya matapos maalala ang dahilan kung bakit lumabas siya ng school kanina. At dahil sa biglang pagsulpot ni Anthony, nakalimutan na niya ang tungkol doon. Okay na, Alisa. Nagawa na nila ng paraan. Kaya kung hindi ka nakabili, okay lang. Huwag ka nang bumalik sa tindahan. Pigil sa kanya ni Bernard nang humakbang ulit siya at parang lumabas ng school. Ganun ba? Medyo wala pa rin sa sariling sagot niya. Okay ka lang ba talaga? May nangyari ba sa'yo sa labas kaya bigla ka nagaganyan? Wala naman nangyari. Nakalimutan ko lang talagang bumili ng glue. Ewan ko ba? Pero lately kasi parang nagiging makakalimutin na ako. Pagsisinungaling niya. Pagkatapos ay inaya na niya ito patungo sa kinaroroonan ng kambal. Daddy Bernard, Mama! Dito na po kayo sa tabi namin. Malapit na magsimula ang program. Malakas sa pagtawag ni Dwight sa kanila. Nakaupo na mga ito at may nakareserve na ring upuan para sa kanila ni Bernard. Kanina pa kami naghihintay sa inyo, Mama. Kala tuloy namin umalis kayo. Wika naman ni Elmer paglapit nila. Pasensya na mga anak ha. Tumulong kasi ako kay teacher at sa iba pang parents sa pag-ayos at pagpapaganda ng stage. Sagot niya matapos hagka ng mga ulo ng kambal. Bakit hinahanap ka po ni teacher kanina? Napatingin muna siya kay Bernard bago sinagot ang tanong ni Dwight. Pinabibili kasi ako ng glue, anak. Kaya lang pagdating ko sa tindahan, nakalimutan ko na kung anong bibilin ko. Napangiti ang kambal dahil sa isinagot niya.
Ano po ba kasi iniisip mo, Mama, at nakalimutan mo kung anong bibilin sa tindahan? Kasama naman po natin si Daddy Bernard at okay naman po kami ni Dwight. Wika ni Elmer na parang may kasamang panunukso. Sobrang saya ng kambal ng araw na yon. At kahit hindi tunay na ama ng mga ito si Bernard, ay parang totoong pamilya sila kung tignan. Ang dami nilang nilahukang mga aktibidad at pa-contest ng isa sa mga requirements ay dapat kumpleto ang pamilya. At dahil sa nakikita niyang senseridad kay Bernard, kaya napapaisip na siya na baka higit pa sa kaibigan ang gusto nito sa relasyon nila. Baka gusto talaga nitong maging ama ng kambal. At nakumpirma niya yon ng isang araw. Matapos siyang sunduin nito sa maliit niyang salon, ay dinala siya nito sa isang romantic na lugar at binigyan siya ng isang bouquet ng bulaklak. Siguro, ito na yung tamang panahon para umakyat tayo sa susunod na level ng relasyon natin na Lisa. Matagal na tayo magkakilala at malapit din ang loob natin ng kambal sa isa't isa. Panahon na siguro para magpakasal tayo. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay naglabas ito ng singsing at inabot yon sa kanya. Hindi agad siya nakasagot at nagdalawang isip ding tanggapin ang singsing mula rito. Ang totoo ay masaya siya at kinilig sa ginawa nito. Dahil kung pipili siya na mapapangasawa at magiging ama ng mga bata, ay si Bernard na yon. Pero nag-aalala kasi siya dahil sa biglaang pagsulpot ni Anthony at sa sinabi nitong hindi titigil hanggat hindi niya ulit tinatanggap sa buhay nila ng mga bata. Hindi ko matatanggap ang singsing na yan, Bernard. Hindi sa ayaw kitang pakasalan pero kasi. Kung iniisip mo na naaawa lang ako sa'yo kaya ginagawa ko to, mali ka, Alisa. Mahal talaga kita, kaya gusto ko tang pakasalan. Higit pa sa kaibigan ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi naman ganun ang iniisip ko. Kung ganun, anong humahad lang sa'yo para tanggapin tong inaalok kong kasal? Hindi siya makasagot at nauubusan na rin siya ng idadahilan dito. Ayaw naman niyang ipagtapat na nakita sila ni Anthony at iyon ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ba nasa isip mo ngayon, Alisa? Sabihin mo at pakikinggan ko. Maintindihan ko rin kung ano man ang maging desisyon mo. Natatakot akong mawala ka sa akin, Bernard. Marami kasing pwedeng magbago kapag naging tayo na. Natatakot ako na baka magaya rin tayo sa nauna kong relasyon na nauwi lang sa hiwalayan. Kaya mas okay na yung manatili lang tayo magkaibigan. Seryosong sagot niya habang nakatingin dito. Pinakatitigan din siya nito na para bang sinusubukang basahin ang laman ng isip niya. Naiintindihan ko, Alisa. Siguro hindi ka pa handa sa ngayon. Okay lang. Maghihintay na lang ako hanggang sa maging handa ka na ulit pumasok sa isang relasyon. Sa ngayon, manatili na muna tayo magkaibigan. Anito habang ibinubulsang singsing na tinanggihan niyang kunin. I'm sorry, Bernard. Sana walang magbago. Walang magbabago, Alisa. Pangako yan. Tinupad ni Bernard ang sinabi nitong hindi ito magbabago kahit tinanggihan niya ang inaalok nitong kasal. Lagi pa rin itong pumupunta sa kanilang bahay at nakikipaglaro sa kambal. Madalas pa rin siya nitong hinahatid mula sa bahay papunta sa salon at sinusundo rin kapag pauwi na, lalo na kapag hindi ito busy. Basta kung ano ito noon, ganoon pa rin ito sa kasalukuyan. Parang walang nangyaring pag-propose ng kasal na tinanggihan naman niya. Hanggang isang umaga, ilang minuto pa lang nang dumating si Bernard, nasa labas pa sila ng gate ng kanilang bahay at papapasukin pa lang ito, ay sumulpot na naman bigla ang isang taong ayaw niyang makita. Lalo na sa pagkakataong iyon nakasama niyang kaibigan. Naroon si Anthony. At nang makababa ito mula sa kotse, ay agad ito napatingin kay Bernard. Nakaramdam agad siya ng tensyon at sa tingin pa lang ng mga ito, ay para bang pinaghahanda na siya sa gulong maaaring mangyari doon. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Si Bernard ang unang nagtanong. Matigas ang boses at mariin ang pagkakatitig kay Anthony. Ako dapat ang magtanong yan sa'yo, pare. Sino ka, tanong? Ginagawa mo rito sa bahay na mag-iina ko? Sagot ni Anthony sa pareho ring tinig at ekspresyon. Kung ganon, ikaw ang irresponsableng ama ni na Elmer at Dwight. Ikaw ang lalaking walang bayag na biglang umalis at tinakasan ng responsibilidad sa kanila. Ano sabi mo? Napikon si Anthony sa sinabi ni Bernard at dali-dali nitong nilapitan ang huli habang nalilisik ang mga mata. Hindi naman nagpasindak si Bernard at sinalubong ng parehong titig si Anthony.
Hanggang sa magkahamunan na ang mga ito, kaya dali-dali na siyang pumagitna at umawat bago pa man magsuntukan ng dalawa. Tumigil nga kayo, baka lumabas ang mga bata at makita kayo nag-aaway. Pasigaw na sabi niya. Yan kasing kaibigan mo parang nakakalalaki. Gusto yata magkasubukan kami. Inis pa ring sagot ni Anthony habang nakatingin na masama kay Bernard. Pwede ba, Anthony? Kung pumunta ka rito para lang manggulo, mabuti pa umalis ka na at huwag ka na ulit babalik dito. Bulyaw niya rito. Oo nga naman pare, hindi ka kailangan dito kaya umalis ka na. Sabat ni Bernard habang sinasalubong ang nalilisik na tingin ni Anthony. Alam mo, pakialamero ka. Sabad ka ng sabad hindi naman hinihingi ang opinyon mo. At saka tungkol sa pamilyang pag-uusapan namin ni Alisa, kaya ikaw ang umalis. Inaayos namin ang relasyon namin para sa mga anak namin, kaya huwag kang pumasok sa eksena. Napipiko ng sagot ni Anthony. Inaayos? Naririnig mo ba sarili mo? 4 na taon ka nawala at hindi man lang nagsustento sa mga bata. Tapos ngayon, bigla kang susulpat sasabihin yan? Nasobrahan na yata sa kapal ang mukha mo, pare. Puno ng inis sa sagot ni Bernard. Bakit ba umaepal ka ha? Nagkausap na nga kami ni Alisa at nagkasundong ayusin ang relasyon namin para sa ikabubuti ng mga bata. Anong sabi mo? Nagkausap na kayo ni Alisa? Oo, sa school. Nagkita kami noon ng family day. Hindi niya nga lang ako pinapasok kasi meron na raw nag-volunteer na tumayong ama sa kambal. At sa tingin ko, ikaw yon. Pinagbigyan lang kita noong time na yun pare, pero hindi na ulit ngayon. Hindi ko nahayaan pang umepal ka sa buhay namin. Ano ba, Anthony? Tumigil ka na nga. Kanina ka pa ha? Bulyaw niya sa dating live-in partner at tumigil naman ito sa pagsasalita. Samantalang si Bernard ay seryoso namang bumaling sa kanya tagsalita. Siya palang dahilan kung bakit parang nawala ka sa sarili ng family day sa school ng mga bata. Nagkita pala kayo at nagkausap. Nagulat din ako sa biglaan niyang pagsulpot, Bernard. Siya rin ba ang dahilan kung bakit hindi mo tinanggap ang proposal ko? Makikipag-ayos ka na ba sa kanya kaya tinanggihan mong alokong pakasalan ka? Hindi naman sa ganun, Bernard. May ilang bagay lang talaga akong iniisip kaya hindi ko Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkita pala kayo? Bakit hindi mo masabi sa akin ng diretsyon totoong dahilan kung bakit tinatanggihan mong alokong pakasalan ka? Dahil ayaw nga niya magpakasal sa'yo, Bernard. Hinihintay niya kasing bumalik ako sa buhay nila mag-ina. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Sabad ni Anthony sa matigas sa boses. At sa tono nito ay parang hinahamon si Bernard. Tumigil ka na sabi, Anthony. Huwag kang manggulo rito. Ba't ba ang kulit mo? Napasigaw ni siya at galit na rin dahil sa kakulitan nito. Sige, Alisa. Kayong dalawa na muna mag-usap. Hayaan ko na muna kayo. At habang inaayos ang relasyon yung dalawa, hindi na muna ako makikigulo. Seryosong sabi ni Bernard. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad patungo sa kotse nito. Tama yung desisyon mo pare. Tigilan mo ng paglapit sa mag-ina ko. Panggulo ka lang sa amin Imbes na maayos namin ang relasyon namin, baka tuluyan lang masira dahil sa pakikialam mo. Pahabol ni Anthony habang papalayo si Bernard. Agad din niya itong binalingan na masamang tingin. Matagal nang sirang relasyon natin, Anthony. Simula nang mambabae ka't inambandon na kami. Kaya ano pinagsasasabi mo riyan? Pagkatapos ay dali-dali niyang sinundan si Bernard na dire-diretso lang sa paglalakad at hindi na pinansin ang sinabi ni Anthony. Bernard, sandali! Sigaw niya, pero dire-diretso pa rin ang kaibigan niya na para bang wala itong narinig hanggang sa makapasok na ito sa kotse at in-start yon. Sandali, Bernard! Mag-usap muna tayo! Alam niyang narinig siya nito pero hindi pa rin siya pinansin hanggang sa makalis na ito sakay ng sariling kotse. Napabuga na lang siya ng hangin habang hinahatid ng tanaw ang papalayong sasakyan ni Bernard. Pagkatapos ay binalikan na niya si Anthony pero natigilan siya nang makitang kausap na nito ang kambal nilang anak. Ako nga ang totoong daddy niyo mga anak. Hali kayo at huwag na mahiya. Pwede niyo ako yakapin. Kagaya niyo, namimiss ko na rin kayo na sobra. Narinig pa niya sabi ni Anthony, ngunit nakatunga nga lang ang kambal na para bang natatakot na lumapit sa ama ng mga ito. Hanggang sa naglakad na mismo si Anthony palapit sa kambal. Pero bago pa man ito makalapit sa mga bata, ay dali-dali na siyang humarang at bahagya itong itinulak palayo. Lumayo ka sa kanila, Anthony. Wala kang karapatang lumapit sa kanila para kausapin, lalo na ng yakapin. Nalilisik ang kanyang mga matang sabi rito. Mga anak ko rin sila, Alisa.
Kaya ba't mo ko tinatanggalan ng karapatan sa kanila? Lumapit muna siya sa mga bata at inakay ang mga ito papasok sa gate ng kanilang bakuran. Dito na muna kayo mga anak at kakausapin ko lang siya. Huwag kayong lalabas hanggat hindi pa dumarating ang school service nyo. Anya habang hinahaplos sa marahan ng ulo ng mga ito. Sino po siya, Mama? Pag-uusisa ni Elmer. Totoo po ba na siya daddy namin? Segunda naman ni Dwight. Mamaya ko nasasagutin ng mga tanong yung mga anak ha. Basta dito na muna kayo at huwag lalabas, okay? Okay po, Mama. Magkasabay na sagot ng kambal. Pagkuway bumalik na ulit siya sa kinaroroonan ni Anthony at habang nagsasalita ay sinimulan na niyang hilahin ito patungo sa kotse nito. Umalis ka na pwede ba? Nakakaabalak at papasok pa mga bata sa school. Kung ganun, ako na maghahatid sa kanila. Pasakay mo na rin sa kotse ko at nang makapag-bonding man lang kami kahit sandali lang. Ang kapal talaga ng mukha mo para sabihin yan, Anthony. Nasaan ka nung kailangan ka namin? Nagpapakasarap ka sa piling ng ibang babae habang kami naghihintay kung babalik ka pa o hindi na. Hindi ko nga alam nung buhay ka pa o patay na dahil bigla ka na naglaho na parang bula. May diin na mga salitang binitiwan niya at puno iyon ng hinanakit. Pero patuloy pa rin sa pagpapaliwanag si Anthony na para bang simpleng kasalanan lang ang nagawa nito sa kanya. Binantan ako ng mga magulang ni Diane. Papatayin daw nila ako kapag hindi ko pinanagutan ng anak nila. Kaya napilitan ako sumama kay Diane kahit labag sa loob kong iwan kayo. Sinabi ko na sa iya noon, di ba? At iniling ko sa'yo na intindihan ang sitwasyon. Pero hindi mo ako pinakinggan. Sino naman kasing tangang babae ang papayag na mamangka sa dalawang ilog ang ka-live-in partner niya? Malamang hindi ko yung tatanggapin. Gumamit ka naman ng common sense, Anthony. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mo talaga mamili sa amin dalawa. Mabuti sana kung hindi mo binuntis ang babaeng yun silang pinili mo. Kaya doon ka na lang at huwag na kaming guluhin pa. Pinikot nga lang ako ni Diane. Hindi ko sinasadya yung nangyari sa amin. Ano ako bata para paniwalaing hindi mo sinasadyang buntisin ang babaeng yon? Hindi ako tanga. Kaya pwede ba? Tigilan mo ng pagpapaliwanag sa akin dahil hindi ko tatanggapin ang mga yan. Tinalikuran na niya ito pero agad itong hinawakan ng kamay niya at pinigilan siya sa pag-alis. Sandali lang Alisa, pakinggan mo muna ako. Nagsisisi na ako na si Diane ang pinili ko noon at iniwanan kayo mag-iina. Nagkamali ako at gusto kong ayusin ang pagkakamaling yun. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hindi na ako magpapakatanga pa sa'yo. Nagkamali din ako noon dahil ikaw ang pinili ko. At hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon. Nagpumiglas siya. Pagkatapos ay dali-dali na siyang lumayo rito. Sakto naman dumating na ang service ng kambal papuntang school kaya pinuntahan niya mga bata at sumakay na sila. Nagkaroon siya ng pagkakataong makaiwas ng tuluyan kay Anthony. Pero sa nakikita niya sa lalaki, ay parang wala talaga itong balak na tumigil sa pangungulit sa kanya. Parang gustong-gusto talaga nitong makabalik sa buhay nilang mag-iina. Kung siya pong daddy namin, Mama, ibig sabihin po ba, uuwi na rin siya sa bahay? Doon na rin po ba siya titira sa atin? Usisa ni Elmer, dahilan para mapukaw ang atensyon niya at mapatitig dito. Siya nga ang daddy niyo mga anak, pero hindi siya uuwi sa atin. Hindi siya titira sa bahay natin. May sarili siyang bahay at may kasama siya doon na hindi niya pwedeng iwanan. Sagot niya matapos huminga ng malalim. Basta ako, si Daddy Bernard lang gusto kong maging daddy. Siyang gusto kong makasama sa bahay natin. Sabi ni Dwight na bahagya niyang ikinabigla. Sinang-ayunan din yon ni Elmer kaya bigla niyang naalala si Bernard at ang posibleng nararamdaman nito sa mga sandaling yun. Naisip niya rin ang sinabi nito na hahayaan na sila at hindi naguguluhin pa na para bang ipinapasa na ulit siya kay Anthony. Rin, si Daddy Bernard din ang gusto ko. Parang suplado kasi yung isa naming daddy at mukha mahigpit. Di katulad ni Daddy Bernard, lagi nakangitit, gustong-gusto makipaglaro sa amin. Lagi pang may pasalubong kapag pumupunta sa bahay. Nasaan po pala si Daddy Bernard? Bakit hindi siya pumunta sa bahay ngayon? Natigilan siya na magtanong si Dwight. Busy raw siya mga anak at baka matagalan bago siya makapunta ulit sa bahay natin. Iyon ang naisip niyang isagot dahil baka totohanin talaga ni Bernard ang sinabi nito na iiwas muna sa kanila at hindi magpapakita. At siguradong magtataka ang kambal kapag ginawa iyon ng lalaki. Sa paglipas sa mga araw, ay hindi na nga nagpakita si Bernard sa kaniya
Sa halip ay si Anthony ang palaging sumusulpot sa harapan niya at maging sa mga bata. Bagay na ikinaiinis niya. Ang kambal naman ay hindi pa rin ito magawang tanggapin at sa halip, si Bernard ang laging hinahanap. Nasaan na po si Daddy Bernard? Bakit hindi siya nagpapakita sa atin? Ayaw na po ba niya sa atin? Usisa ni Elmer sa kanya. Namimiss ko na nga po siya, Mama. Sambit naman ni Dwight. Busy nga siya mga anak. Marami siyang inaasikaso sa negosyo niya kaya hindi muna natin siya makakasama. Maging siya ay namimiss na rin si Bernard pero hindi niya alam kung saan ito hahagilapin. Palagi naman itong wala sa opisina nito. At nang tanungin niya ang isa sa mga empleyado nito ay nasa Cebu raw ang amo para mag-attend ng 3-day seminar. Tapos a-attend din daw ng kasal ng kaibigan doon kaya matatagalan bago ito makabalik. Napahinga na lang siya ng malalim matapos lisanin ng kumpanyang pag-aari ni Bernard. Na ang specialty ay gumawa ng mga billboards at malalaking signages sa tabi ng kalsada. Nag-aabang na siya ng taxi na may biglang tumigil na sasakyan sa tapat niya at nang bumukas ay si Anthony ang bumungad sa kanya. Sakay na Alisa, ihatid na kita sa inyo o kung saan ka man pupunta. Alok nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin pero nagpatuloy pa rin sa pangungulit sa kanya. Hanggang sa mapansin niya ang kotseng huminto sa tapat ng building at sa pagkakatanda niya ay pag-aari iyon ni Bernard. At nakumpirma niya yon nang bumaba ang lalaking mula doon. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dali-dali itong nilapitan. At bago pa man ito makapasok sa building ay nasa harapan na nito siya. Hinarangan niyan daraanan nito. Sandali lang Bernard, mag-usap muna tayo. Tumigil naman ito sa paglalakad at pinauna ng dalawang kasama nito. Hindi na ito makakaiwas pa sa kanya kaya hinarap na siya nito at kinausap. Kumusta Alisa? Ba't napadaan ka rito? May kailangan ka ba? Pasensya na kung hindi ko nadadalaw mga bata. Masyado kasing busy sa negosyo. Maraming clients, maraming schedule. Busy ba talaga sa negosyo? O iniiwasan lang ako? Hindi nito sinagot ang tanong niya at sa halip, iniba ang kanilang topic. Kumusta naman sina Elmer at Dwight? Kahit hindi nito sabihin, ay nakikita pa rin niya sa mukha nito ang pagkasabik na makitang muli ang kambal. Namimiss ka nila Bernard. Gustong-gusto ka nila makita. Araw-araw nga akong tinatanong kung kailan ka daw dadalaw sa bahay. Sinasabi ko nila na busy ka sa kumpanya mo kaya hindi ka muna makakapunta sa bahay. Oo nga sobrang busy talaga at puno ang schedule namin ngayong buwan. Pati sa mga susunod. Kaya halos wala ng oras sa ibang bagay. Kahit naman laging puno ang schedule mo noon, nabibigyan mo pa rin kami ng oras. Lalo ng kambal. Sa tingin ko, hindi yun ang talagang issue. Kundi ang biglaang pagbabalik ni Anthony at ang mga sinabi niya sa'yo. Natahimik si Bernard na para bang gustong iwasan ang topic na yon. At naramdaman niyang iibahin na naman itong usapan nila pero bago pa man ito makapagsalita ay inunahan na niya at itinuloy ang kanyang sinasabi. Wala akong balak na makipagbalikan kay Anthony. Hindi ko rin siya hinahayaang makapasok ulit ng basta sa buhay namin ng mga anak ko. Bakit naman? Siya naman ang totoong ama ng kambal. Pero ikaw ang gustong makasama ng mga bata, Bernard. Ikaw ang hinahanap nila. Ikaw ang gusto nilang maging daddy at hindi si Anthony. Kaya please, magpakita ka sa kanila at huwag mo na rin akong iwasan. Bumalik ka na sa amin at namimiss ka na nila ng sobra. Tumigil muna siya sa pagsasalita at yumuko ng bahagya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Pero sa mahinang boses na, medyo nahihiya kasi siyang aminin dito ang tunay niyang nararamdaman. Ako nga rin, Bernard. Namimiss na rin kita. Kahit ilang weeks pa lang mula nang umiwas ka at hindi na nagpakita sa amin. Kaya sana bumalik ka na. Hindi ako sanay na wala ka sa buhay namin. Ang totoo kasi, ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay namin ng kambala. Natigilan ito at napatingin sa kanya na para bang sinusuri kung totoo ba ang sinasabi niya o hindi. Para bang nagdududa ito. Pero kalaunan ay bigla ring umaliwalas ang ekspresyon at napansin pa niya ang bahagya nitong pagiti. Ano ba sabi ng kambala? Tanong nito sa kanya. Yun nga, hinahanap ka nila at ikaw daw ang gusto nilang maging daddy. Nakangiti ng sagot niya dahil feeling niya ay babalik na ulit sa buhay nilang mag-iina si Bernard. Ngunit sa pagkakataong yon, ay narinig naman nila ang boses ng lalaking sumisira lagi ng araw niya at ang magandang samahan nila ni Bernard. Bakit ayaw pa rin kaming tigilan pare?
Di ba, sinabihan na kita, nalayuan mo na si Alisa kasi inaayos na namin ang relasyon namin. Panira ka naman eh. Ani Anthony na mariing nakatitig kay Bernard na para ba naghahamon. Ano ba Anthony? Huwag kang manggulo dito. Mahiya ka dahil nasa loob tayo ng building na pag-aari ni Bernard. At saka ako lumalapit sa kanya kaya huwag mo siyang pag-initan. Inisasagot niya matapos lingunin sa Anthony at pinalisikan ito ng tingin. Di ka yata aware na nasa maling lugar ka ng paghahamon mo pare. Baka gusto mong ipakaladkad kita sa mga tauhan ko. At kaya ko nang ipahuli ka sa mga pulis kung gugustuhin ko. Ani Bernard na matapang na sinalubong ang nanlilisik na tingin ni Anthony. Eh di gawin mo. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Ano ba Anthony? Hindi ka pa talaga titigil? Napipiko na ako sa'yo. Saway niya kay Anthony. Napipiko na rin ako Alisa. Ilang beses na ako nakiusap sa'yo. Lahat ng panunuyong alam ko, ginawa ko na. Pero patuloy mo pa rin ako pinagtutulakan. Pati sa mga bata halos ayaw mo akong palapitin. Pero pagdating sa lalaking yan, sobrang bilis mong kumilos. Mas mabilis pa sa 4:00. Paglalabas ni Anthony ng hinanakit sa kanya. Dahil ito ang gusto ng mga bata. Si Bernard ang gusto nilang makasama. Siyang gusto nilang maging daddy at hindi ikaw. Kaya pwede ba? Tigilin mo ng paggugulo sa amin. Mag-focus ka na lang din sa pamilyang binuo mo at naging dahilan para iwanan mo kami noon. Halos pasigaw na sagot niya. Sabihin mo naglalandi ka kaya ayaw mo na makipagbalikan sa akin kaya ayaw mo nang ayusin ang pamilya natin. Kung ano na pang idadahilan mo, ginagamit mo pang mga bata. Isang malakas sa sampalang pinakawalan niya dahil sa sinabi nito. Diretso yun tumama sa pisngi ng lalaki at namula agad. Mukhang ininda rin nito ang sakit kaya natigilan ito at hindi agad nakasagot. Huwag mo ko igaya sa'yo, Anthony. Hindi ako katulad mo na mas inuunang pakikipaglandian sa iba bago ang pamilya. Parang sasabog ni siya dahil sa galit kaya nagpasya siyang lumabas na lang ng building. Iniiwasan din niya na tuluyan siya magkagulo doon at kapag lumabas siya ay siguradong susunod si Anthony sa kanya. Ginawa nga iyon dati ng kanyang ka-live-in partner. Pero bago tuluyang makalabas ng building, ay nagbitiw muna ito ng paghamon kay Bernard. Di pa tayo tapos pare. Maghaharap pa tayo at magtutuos. Anito at pagkatapos ay sinundan na siya sa labas. Kasalukuyan na siya nag-aabang ng taxi nang maabutan siya nito. Sinubukan pa nitong hawakan ng braso niya pero nagpumiglas siya at itinulak ito ng bahagya palayo. Sumakay ka na nga sa kotse ko at ihatid na kita, Alisa. Pagpupumilit ito. Marunong akong umuwing mag-isa at may pamasahe ako kaya tigilan mo ko. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Pasigaw na sabi niya. Sakto ring may huminto ng taxi sa tapat niya kaya dali-dali na siyang sumakay. Pinandar din agad yun ng driver kaya tuluyan na siya nakaiwas kay Anthony. Nagpatuloy pa rin si Anthony sa pagpunta sa kanilang bahay sa mga sumunod na araw. Pero hindi pa rin niya ito pinansin at ang mga bata ay ayaw pa rin itong kausapin. Si Bernard talaga ang gustong makita at makasama ng kambal. Kaya ng isang araw na bigla itong sumulpot sa kanilang bahay at may dalang mga regalo ay sobrang saya ng mga bata. Napapatalon-talon pa mga ito at hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi. Maging siya ay natuwa rin ng sobra sa muli nitong pagbabalik at hindi niya may kaila sa kanyang sarili na namiss niya ito. Kulang na nga lang ay yakapin niya ito pero nahihiya naman siyang gawin yun. Kala ko po galit ka sa amin, Daddy Bernard. Tagal mo kasi hindi nagpakita sa amin eh. Wika ni Elmer. Akala ko nga po, hindi ka na ulit pupunta rito sa bahay. Segunda ni Dwight. Pwede ba yun? Hindi ko yata matitiis na hindi kayo makita at makasama. Sa sobrang cute at sarap kasama, siguradong mamimiss ko kayo. Lalo nang kakulitan yung dalawa. Sagot ni Bernard. Pagkatapos ay pasimple itong sumulyap sa kanya na para bang ipinaparating nito na kasama rin siya sa namiss itong sobra. Sandali at ipaghahanda muna kita na makakain at maiinom. Wika niya at pagkatapos ay naglakad din agad siya papunta sa kusina. Nakangiti pa siya nang tumalikod dito at mukha napansin nito yon kaya tumayo ito at sumunod sa kanya. Buksan niyo na muna yung mga gifts ko sa inyo guys at tutulungan ko lang ang mama niyo sa kusina. Pahabol nito sa mga bata bago tuluyan sumunod sa kanya. Bakit sumunod ka pa rito? Kaya ko na to, wag mo na akong tulungan. Mag-iinit lang naman ako ng tinapay sa oven at magtitimpla ng kape o kaya Milo. Depende kung anong gusto mo. Aniya sa lalaki.
Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo, Alisa. Ang totoo, naging immature ako. Hindi ko muna inisip ang sitwasyon at basta nalang umiwas sa'yo. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Naiintindihan naman kita, kaya huwag ka nang humingi ng tawad sa akin. Seryoso ring sagot niya. At pagkatapos ay nagulat na lang siya nang bigla itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Pangako, hindi na ulit ako magiging immature, Alisa. Lalawakan ko pang isip ko at iintindihin mo ng sitwasyon bago ako gumawa ng desisyon. Hindi ko rin basta-bastang iiwan ng kambal. Kawawa naman sila. Araw-araw pala naghihintay sa akin at namiss ako ng sobra. Seryoso at sincero ang sabi nito. Nang pakawalan siya nito ay muli siyang tinignan ng seryoso at hinawakan pa siya sa magkabilang balikat. Pero bago pa man ito makapagsalitang muli, ay narinig nila ang paghinto at pagbusina ng kotse sa tapat ng bahay. At hindi rin nagtagal, ay narinig nila ang pagkalampag sa gate na parang may isang taong pilit na pumapasok sa loob. Lumabas ka rito, Alisa! Kausapin mo ako kahit sandali lang! Boses ni Anthony ang narinig niya. At nang sumilip siya sa labas, ay nakumpirma niyang ito nga ang naroon. At parang gusto na nitong sirain ang gate dahil sa lakas ng pagkalampag dito doon. Nasa labas po yung isa naming daddy, mama, at mukhang galit siya kaya sumisigaw. May pag-alala takot sa boses ni Elmer nang bumalik siya sa sala. Nakasunod sa kanya si Bernard. Dito lang kayo sa loob mga anak ha, at huwag kayong lalabas. Kakausapin ko lang munang isa niyong daddy. Sige na, Alisa. Ako na munang bahala magbantay sa mga bata. Presinta ni Bernard at tumango naman siya. Pagkatapos ay lumabas na siya para harapin si Anthony. Pagbukas niya ng gate, ay biglang lumapad ang ngiti ni Anthony at agad siya nilapitan na parabang sabik na sabik itong yakapin siya. Salamat at lumabas ka rin, Alisa. Gustong-gusto talaga kita makausap. Patagal ko nang gustong sabihin sa'yo na mahal kita at nagsisisi na ako na iniwan ko kayo noon. Hinawakan nito ang magkabila niyang braso at ang mangyayakapin siya, pero agad niya itong itinulak palayo. Ano ba, Anthony? Lasing ka ba? Amoy alak ka. Hindi ako lasing, Alisa. Nakainom lang. Lumapit pa rin ito at tinangka siyang hawakan pero muli niya itong itinulak palayo. Lasing ka, Anthony. Kaya umalis ka na't huwag na huwag kang babalik dito na ganyan ang itsura mo. Singhal niya at pagkatapos ay tinalikuran na ito. Maglalakad na sana siya palayo dito nang hawakan itong isa niyang braso. Mas mahigpit at kahit anong pagpumiglas ang gawin niya, ay hindi siya makawala dito. Ano ba? Bitawan mo nga ako, nasasaktan na ako! Reklamo niya, pero ayaw pa rin siyang bitiwan ito. Huwag mo muna kasi akong talikuran. Mag-uusap lang tayo, promise. Wala akong ibang gagawin sa'yo. Hirit nito pero nagpumiglas pa rin siya. Hanggang sa makawala ni siya at muli itong itinulak palayo. Ngunit hindi pa rin ito tumigil at nilapitan ulit siya. Nagulat na lang siya nang biglang sumulpot si Bernard at nakialam sa kanilang dalawa. Buong lakas itong itinulak palayo si Anthony, dahilan para ma-out of balance ang huli at bumagsak sa lupa. Malamang ay nakita nito ang pangungulit sa kanya ni Anthony, kaya hindi na nakapagpigil pa at lumabas na para tulungan siya. Ikaw na naman. Pakialamero ka talagang lalaki ka. Galit na kumpronta ni Anthony matapos itong tumayo at hinarap si Bernard. Lasing ka pare, at hanggat maaari, ayaw kitang patulan. Pero kung pipilitin mo ko, sabihin mo duwag ka. Di mo ko kaya sa suntukan kaya natatakot ka. Kung ano pa sinasabi mo riyan. At kasabay noon ay ang pagbitiw nito na malakas sa suntok, pero hindi yun tumama dahil nakaiwas agad si Bernard. Inuubos mo talagang pasensya ko. Humanda ka dahil papatulan na talaga kita kahit lasing ka. Nagpakawala rin ng suntok si Bernard at tumama yon sa panga ni Anthony. Nakabawi naman si Anthony na masipa nito na malakas si Bernard at bumagsak sa lupa. Hanggang sa tuluyan na nag-init ang dugo ng dalawa at nagpalitan ng malalakas sa suntok. Mas lamang si Bernard dahil nakainom si Anthony, pero hindi naman nagpatalo ng basta ang huli. Ilan sandali pa ay pareho ng duguan ang labi ng mga ito. Pero ayaw pa rin magsitigil. Kahit nagsisigaw na siya at sinusubukang awatin ng mga ito, ay parang wala pa rin naririnig at nagpapatuloy lang sa pakikipagbasaga ng mukha sa isa't isa. Tumigil na nga kayo, ano ba? Doon kayo magsuntukan sa gitna ng kalsada, huwag dito sa harap ng bahay ko! Sigaw niya pero hindi pa rin siya pinansin ng mga ito.
Hanggang sa natatalo na si Anthony at nagmumukha na itong kawawa. Kaya naglabas na ito ng patalim at sinimulang iwasiwas yon sa hangin para takutin si Bernard. Hindi naman natakot ang kaibigan niya at hinamon pa si Anthony, dahilan para lalo itong mapikon. Nakita niya sa ekspresyon nito na parang hindi ito mag-aalinlangan saksakin si Bernard, kaya dali-dali na siyang pumagitna sa mga ito. Humarang siya bigla nang itaas ng muli ni Anthony ang patalim at takmang sasaksakin si Bernard. Mabuti na lang at tumigil ito at hindi yun naituloy, dahil siguradong siyang tatamaan noon kung sakali. Bakit hindi mo ituloy, Anthony? Sige na, saksakin mo na ako. Sa akin mo na lang ibuhos ang galit mo. Ako naman tong ayaw kang pagbigyan, di ba? Ayaw kitang kausapin at ayaw kitang pabalikin sa buhay namin, kaya ka nagkakaganyan. Kaya ako na lang ang saktan mo. Ako ang saksakin mo. Ako ang patayin mo. Sigaw niya habang mariing nakatitig kay Anthony. Hindi, Alisa. Mahinang sabit ito matapos ibaba ang hawak na patalim. Umalis ka riyan, Alisa. Baka ano pang magawa sa'yo na lalaki yan. Wala na siya sa katinuan. Sinubukan ni Bernard na akayin siya palayo pero nagmatigas siya at sa halip, itinulak niya ito palayo sa kanya. Hayaan mo siya. Kung kaya ng konsensya niyan, saksakin ako. Matigas ang boses sa sabi niya. Pagkuway lumabas na rin ng kambal at umiiyak ang mga itong humarap kay Anthony. Ano pong ginagawa mo kay na Mama at Daddy Bernard? Bakit sinasaktan mo sila? Akala ko po ikaw totoong daddy namin at gusto mong bumawi sa amin. Sinabi mo pa nga na mahal mo kami ni Dwight at gagawin mo lahat para maging okay na ulit tayo. Pero anong ginagawa mo ngayon? Puno ng hinanakit na kompronta ni Elmer sa totoo nitong ama. Sinungaling ka po. Kung gusto mo talagang bumawi sa amin at kung talagang mahal mo kami, hindi mo sasaktan ng mga taong mahalaga sa amin. Hindi mo dapat sinasaktan si Daddy Bernard, lalo na si Mama. Dugtong ni Dwight habang napapaiyak pa rin. I hate you so much, Daddy Anthony. Patuloy ni Elmer. Hindi nakasagot si Anthony at napaluhod na lang matapos bitiwan ng tuluyan ang patalim na hawak. Siya naman ay dali-daling nilapitan ng kambal at niyakap ang mga ito habang pinapatahan. At si Bernard ay ganoon din ang ginawa. Tahan ng mga anak, huwag na kayong umiyak please. Puno ng pag-aalala sambit niya. Halos hindi na kasi matigil sa pag-iyak ang kambal at parang sumisikip na rin ang dibdib ng mga ito. Tara na sa loob. Sambit ni Bernard at pagkatapos ay dali-dali na nitong inakay ang kambal papasok ng bahay. Patawarin niyo ako mga anak. Patawarin mo ko, Alisa. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng inis na nararamdaman ko. Gusto ko lang naman kasi maging okay tayo eh. Narinig niyan sabi ni Anthony, pero hindi na niya ito pinansin. Dire-diretso lang siyang pumasok sa loob ng bahay at inasikaso ang kambal. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay hindi na ulit ng ulit si Anthony sa kanya. Pagkamat nakikita niya pa rin itong dumaraan sa kanilang bahay, pero hindi na ito bumababa ng kotse at hindi na rin lumalapit sa kanila. Pinagmamasdan na lang nito ang kambal mula sa malayo at pagkatapos ay aalis na ito. Ilang araw din yung ginawa ni Anthony hanggang sa tumigil na lang ito bigla at hindi na niya ulit nakita pa. Ilan linggo pa lumipas, habang nasa loob siya ng mall at naghahanap ng pwedeng ma-decorate sa kanyang salon, ay may namit siyang isang babae. May kasama itong isang batang lalaki na sa tansya niya ay kaedad lang ng kambal niyang anak. Nagulat siya sa biglang paglapit ito sa kanya, pero mas nabigla siya na magpakilala ito at nalaman ang koneksyon nito sa nakaraan niya. Ako si Diane, ang live-in partner ni Anthony. Ikaw si Alisa, hindi ba? Ang dati niyang karelasyon? Dahil sa pagkabigla, ay hindi agad siya nakasagot at napatango na lang. Napangangapa siya habang tinitignan ito at ang kasamang bata. Mula sa simula ay hindi talaga niya kilala ang babaeng ipinalit ni Anthony sa kanya. Hindi pa niya ito na-meet at ang tanging alam lang niya ay Diane ang pangalan nito. Ito nga pala si Paul, ang anak namin ni Anthony. Hi po! Matapos ipakilala ng ina ay agad siyang binati ng bata habang nakangiti. Hello! Bati niya at gumanti rin ang ngiti sa bata. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo, Alisa. Ngayon ay kasama na ulit namin ng dati niya.
at nangakong hindi na ulit kami iiwan. Wika ng babae kaya napatingin ulit siya dito. Anong ginawa ko para magpasalamat ka sa akin? Naguguluhan tanong niya. Hindi rin kasi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Wala naman akong matandaan. Pinalaya mo si Anthony, Alisa. At hinayaang makasama ulit kami ni Paul, pati ng baby na nasa loob ng sinapupunan ko. Pagpapaliwanag nito habang hinahaplos-haplos ang tiyan na hindi pa naman halata ang laki. Malamang ay 2 to 3 months pa lang itong buntis. Buntis ka? Medyo nagulat pa siya sa nalaman at kasabay noon ay ang matinding pag-iinis na naramdaman niya para kay Anthony. Oo, Alisa, buntis nga ako. 3 buwan na. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun at napaka-irresponsable. Buntis pa lang partner niya tapos makikipagbalikan sa akin at sasabihin gusto niya makasama ang kambala. Anya sa isip. Nag-away kasi kami kaya umalis siya ng bahay. Grabe yung away namin at hinamon pa nga niya ako na maghiwalay na kami. Tapos sinabi niya na makikipagbalikan na lang siya sa'yo dahil ikaw naman daw talaga ang mahal niya. Patuloy nito sa pagkukwento. Sinabi niya yun sa'yo? Oo, Alisa. Kaya nga laki ng pasasalamat ko sa'yo kasi hindi mo siya tinanggap. Bumalik ulit siya sa amin at humingi ng tawad. Wala naman talaga akong balak na makipagbalikan sa kanya. Kahit pa ulit-ulit yan sinasabi na para naman yun sa mga bata. Alam ko naman kasi na may iba siyang pamilya. Alam ko na may anak siya sa'yo at madadagdagan na rin pala kayo ngayon. Noong nag-away kami, hindi pa ako sigurado na nabuntis ako. Hindi rin niya alam kasi hindi ko naman sinabi sa kanya na delayed na ako. Kaya pala palagi mainit ang ulo ko noon na nagre-resulta sa madalas naming pag-aaway. Pagkukwento nito sa kanya. Kamakailan lang na magkita ulit kami. Sinabi ko sa kanya tungkol sa baby na paparating sa buhay namin. Iyon, humingi siya ng tawad sa akin at nangako. Hindi na ulit kami iiwan kahit ilang beses pa kami mag-away. Pagpapatuloy nito. Mabuti naman kung ganon. Yung tungkol naman sa inyo. Huwag ka mag-alala, Dayan, dahil wala na talaga akong plano makipagbalikan kay Anthony. Kahit magmakaawa ulit siya sa akin. Gusto ko nilang mag-focus sa mga anak ko, sa maliit ko negosyo at sa iba pang bagay. Kaya mapanatag ka na wala siyang ibang uuwian kundi kayo lang ng mga anak niyo. Pagpasensya mo na lang yung partner mo kasi magulo talagang utak niya. Anya, kahit hindi pa ito tapos sinasabi. Hinawakan na rin niya ang kamay nito habang nagsasalita siya. Sana, kagaya mo rin ako na mahabang pasensya. Kaya siguro lagi kami nag-aaway ni Anthony at gusto niya makipaghiwalay sa akin kasi mabilis ako mapikon at magalit. Pero pinipilit ko naman baguhin ang sarili ko. Ayoko mawala siya sa akin ng tuluyan kaya gagawin ko ang lahat para magstay siya sa amin. Hindi mo kailangang magbago kung talagang mahal ka niya. Siya dapat ang magbago diyan. Napangiti ang babae at sumang-ayon sa kanya. Magkikita nga kami rito para mamasyal kasama si Paul eh. Hindi pa ba kayo magkasama sa isang bahay? Hindi pa siya bumabalik sa bahay namin, pero sabi niya bukas ililipat na niya mga gamit sa bahay at hindi na ulit siya aalis kahit kailan. Sagot nito at ilang sandali pa'y narinig na nila ang boses ni Anthony mula sa hindi kalayuan. Dayan, Paul! Nandito po kami, Daddy! Nakangiti at nasasabik ding pagtawag ng bata. Nakangiti rin si Anthony habang naglalakad palapit sa kanila. Pero nang makalapit na ito at nakita siya, bigla na lang natigilan. Halata sa ekspresyon nito na hindi inaasahang makikita siya doon at kausap pa niya ang partner nito. Nakasalubong ko si Alisa kanina at nagkakwentuhan kami. Si Dayan ang una nagsalita at bumasag sa pansamantalang katahimikan sa pagitan nila. Hi, Alisa. Kumusta ka na? Long time no see. Medyo nahihiya pang pagbati ni Anthony sa kanya. Mukhang hindi pa nito nakakalimutan ang ginawang pakikipag-away kay Bernard at panggugulo sa harap ng bahay nila habang lasing ito. Okay lang ako, pati ang kambalay okay din, kaya wala kang dapat alalahanin sa amin. Mag-focus ka na lang sa mag-ina mo at sa bagong baby na darating sa buhay niyo. Seryosong sagot niya habang itinuturo si Dayan at ang baby sa sinapupunan nito. Pakisabi na lang pala kay Bernard. Pasensya na, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Pinapangako rin na hindi na yun mauulit pa. Sige, makakarating. Sana maging okay na rin kayo ni Bernard at wag mo na siyang pahirapan pa. Halata naman na may gusto ka rin sa kanya eh. Wag mo na siyang pakawalan pa at bihira na laking katulad niya.
Hindi siya sumagot at gumiti lang ng pilit. Si Anthony naman ay nagpatuloy lang sa pagsasalita. Sinabi niya noon sa akin na mahal ka raw niya. Nahigit pa sa kaibigan ang turing niya sa'yo. Pero para raw sa ikakasayam at ikabubuti ng kambal. Kaya nagparaya siya tigpa siyang lumayo na lang. Ha? Sinabi niya yun sa'yo? Ganon kanya kamahal Alisa. Hindi niya iniisip ang sarili niyang nararamdaman. Okay lang sa kanya na masaktan siya kung sa tingin naman niya ay magiging masaya ka. Mas mahalaga sa kanyang kapakanan mo at ang kambal. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sa kanya sina Anthony at Diane. Samantalang ang mga paan niya ay tila bakusa na lang na gumalaw at nagpa siyang pumunta sa opisina ni Bernard. At mabilis siya nakapunta doon sakay ng isang taxi. Kaya lang ay hindi niya naabutan doon na lalaki. Ang sabi ng isang empleyado ay nasa site daw ito ng kasalukuyang billboard project na ginagawa. Hindi naman siya nag-aksaya ng oras at agad na pumunta doon, kahit hindi niya alam kung makakatulong bang presensya niya roon o hindi. Kasalukuyang busy si Bernard sa pagmando sa mga tauhan nito nang dumating siya sa site. Bahagya pa ito nagulat nang makita siya at agad na lumapit sa kanya. Alisa, anong ginagawa mo rito? May problema ba't pinuntahan mo pa talaga ako dito? Baka sa mukha nito ang pag-alala habang nagtatanong. Wala naman. Gusto lang kita makita kaya pinuntahan kita rito. Wala ka kasi sa office mo. Napangiti ito na malapad. Grabe naman pagka-miss mo yan sa akin at parang hindi ka makapaghintay ah. Pagkaisip mo na gusto mong makita ako, gusto mo agad-agad, nasa harapan mo na ako. Oo nga eh. Gusto na agad kita makita. The moment na namiss kita. Hindi na ako makapaghintay ng ilan pang araw, oras o kahit minuto. Habang lumilipas kasing oras, pakiramdam ko, nagsasayang ako ng pagkakataon. Sinagot niya ito ng seryoso, dahilan para magtaka ito at napatitig sa kanya na maigi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? May sinat ka ba? May halong pagbibirong tanong nito at dinamapaan noon niya kung mainit yun. Pero sinagot pa rin niya ito na seryoso at galing sa puso. Mahal din kita, Bernard. Katulad mo higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa'yo. Gusto kong malaman mo, ngayon na mismo, kung ano talaga nilalaman ng puso ko. Habang pinapalipas ko kasi ang oras na hindi ko to sinasabi sa'yo, nagsasayang din ako ng pagkakataong makasama ka ng higit pa sa kaibigan. Natatakot ako na maubos ang chances na yon at hindi ko na masabi sa'yo kahit kailan. Natatakot ako na mawala ka pa sa akin, kaya pinuntahan na agad kita rito kahit nakakahiya sa mga empleyado mo. Mukha na bigla ito sa ginawa niyang pagtatapat, kaya hindi agad ito nakasagot. Pero baka sa mukha nito ang sobrang kaligayahan. Napalingon nito sa paligid at nakita ang mga empleyado nito na nakatingin sa kanila at nag-aabang ng susunod na eksena, na para bang nanonood ang mga ito ng pelikula. Agad ding bumalik sa pwesto ang mga ito matapos pandilatan ni Bernard. At pagkatapos ay bumaling na ulit sa kanya ang lalaki. Pero bago pa nito maibuka ang bibig, ay naunahan na niya ito ng sunod-sunod na katanungan. Yung singsing, nandyan pa ba sa'yo? Hawak mo pa ba't nakareserba pa rin ba para sa akin? Hindi pa rin ito sumagot. At sa halip, may dinukot mula sa bulsa ng pantalon nito. At iyon ang singsing na ibinibigay sa kanya noong mag-propose ito na tinanggihan niya. Ang totoo niyan, palagi ko tong daladala. Saan man ako magpunta. Reminder ito ng puso ko ay nakalaan lang para sa'yo. At kapag dumating ang panahon na handa ka na ulit pumasok sa relasyon, muli ko itong iaalok sa'yo. Kaya tatanong kita ulit. Will you marry me? Yes, Bernard. Sinasagot na kita at pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Agad niyang sagot at napangiti na lang din ito dahil sa mabilis niyang pagsagot. Teka, hindi pa naman yan ang final na proposal ko sa'yo. May inihanda akong gimmick para sa wedding proposal. Para naman kiligin ka at mapayak sa sobrang tuwa. Pareho lang naman yon. Sayang ang momentum kung palalagpasin mo pa ngayon. Hindi na rin kailangan ng kahit ano pang gimmick. Dahil ngayon pa lang, sobrang kinikilig na ako. At ang puso ko'y tumatalon-talon pa sa sobrang tuwa. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Bernard. Hanggang sa isuotan nito ang singsing sa kanya. Habang ang mga empleyado naman nito'y naghihiyawan at nagpapalakpakan dahil nasisiyahan sa eksenang nasasaksihan. Hoy, kayo, mga chismoso. Tapos ang palabas kaya balik na sa mga trabaho nyo. Pabirong si ni Bernard sa mga empleyado at pagkatapos ay inakay na siya patungo sa sasakyan nito.
Tayo na nga't baka walang matapos sa trabaho mga tauhan ko dahil sa atin. Anito, at nang makasakay na sila sa kotse, ay pinaandar na agad ito yon. Saan mo gustong pumunta? Gusto mo, pasyal tayo? Unang date natin bilang opisyal na magkasintahan. Pagkuway tanong nito sa kanya. Huwag na, hindi na bagay sa atin ng mga date-date na yan. Dumiretso na lang tayo sa bahay at ipagluluto kita ng paborito mong kare-kare. At saka baka nakauwi na rin ng mga bata. O sige, may loves. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim ng kare-kare na luto mo. Na-excite na sagot nito. May loves talaga? Natatawan tanong niya. Matagal na kitang gustong tawagin ng ganyan. Huwag ka na magreklamo. Diniretso na nito ang sasakyan patungo sa bahay nila. At tama nga ang hula niya na nakauwi ng kambal mula sa school. Halos umabot na naman sa magkabilang tenga ang ngiti ng mga ito nang makita si Bernard na kasama niya. At agad na sinalubong at niyakap ang lalaki. Daddy Bernard! Magkasabay pansigaw ng mga ito. Ipagluluto raw ako ng mama niyo ng kare-kare kaya sumama ako sa kanya, kids. Pagkakuwento ni Bernard sa kambal na bigla ring natakam at pagkatapos ay nag-appear pa mga ito. Yay! Makakatikim naman ako ng kare-kare! Nasasabik na sabi ni Elmer. Ako rin! Gusto ko rin ng kare-kare! Paborito ko rin yan! Sabi naman ni Dwight. Ano po bang okasyon, mama, at naisipan mong magluto ng masarap na ulam ngayon? Pinaupo niya muna ang mga bata, pati si Bernard ay pinatabi niya rin sa kanya. May good news kasi ako, mga anak. Ano po yun, mama? Agad na tanong ni Elmer. Magpapakasal na kami ng Daddy Bernard niyo. Nakangiting sabi niya habang pinapakita ang singsing sa mga bata. Talaga po, mama? Oo, Elmer. At alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, magiging mag-asawa na kayo ni Daddy Bernard. Magiging totoong daddy na po namin siya. Si Dwight ang sumagot na baka sa sobrang tuwa sa mukha. At makakasama na rin natin siya dahil dito na siya titira sa atin. Dagdag niya na lalong ikinatuwa ng kambal. Yay! Makakasama na namin si Daddy Bernard araw-araw! Napapatalon pang sabi ni Dwight. Makakatabi na natin siya lagi sa pagtulog, Dwight! Sabi naman ni Elmer. Tama kayo. Pero ayaw niyo bang tumira sa bahay ko? Mas malawak doon at maraming kasambahay. Sabat ni Bernard. Gusto po namin, Daddy Bernard! Si Elmer ang sumagot at pagkatapos ay bumaling ito sa kanya kasabay ng kakambal. At ang tingin ng mga ito ay para bang naghihintay ng final decision mula sa kanya. Pwede naman doon na lang tayo sa bahay ni Daddy Bernard. Kaya lang, mapapalayo kayo sa school niyo. Hindi na rin kayo makakasabay sa school service. Sabi niya habang nakatingin sa kambal. Okay lang, my loves. Ako na lang mag-aatid sa kanila sa school. Parasinta ni Bernard at hindi na niya iyon kinontra pa. Sige na, ikaw na nga lang ang bahala kung anong gusto mo. At saka kung saan-saan napupunta ang usapan natin hindi pa nga napag-uusapan kung kailan at saan gaganapin ang kasal. Sa ngayon, magluluto muna ako ng kare-kare bilang parte ng selebrasyon sa pagiging opisyal nating magkasintahan. Nakangiting wika niya habang nakatingin kay Bernard. Pagkatapos ay tumayo na siya at pumunta sa kusina. Nagsimula rin agad siya sa pag-prepare ng lulutuin nang bigla niyang maramdaman ang paglapit at pagyakap ni Bernard mula sa kanyang likuran. Napaigtad pa siya ng bahagya dahil sa kiliting naramdaman na para bang may kuryenteng biglang nag-spark nang magdikit ang mga katawan nila. Ano bang ginagawa mo, Bernard? Nakikiliti ako. At saka baka makita tayo ng mga bata. Kunwari ay reklamo niya pero nagugustuhan naman niya at kinikilig siya sa ginagawa nito. Shh! Naglalaro sila sa sala at wala naman tayong ginagawang masama. Thankful lang ako at masaya, kaya niyayakap kita. Ang tagal na nating magkaibigan at sobrang dami na rin nating pinagdaanan. Tapos, sa simbahan din palang ending natin. Seryosong sabi nito. Resulta ito na matibay nating relasyon bilang magkaibigan. Pagkakaibigan na may konting mali siya. Pabirong sabi nito sa pabulong at parang nangaakit na boses. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa gilid ng kanyang leeg. Alam mo, mas mabuti kung tutulungan mo na lang ako dito kaysa kung ano-ano ginagawa mo riyan. Saway niya rito bago pa man mag-init ang mga katawan nila. Hindi na nila pinatagal pa ang planong pagpapakasal. Wala namang humahadlang at medyo tumatanda na rin sila.
Isang simpleng selebrasyon lang din ang ginawa nila na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at mga kamag-anak. Ang mahalaga naman ay maging legal ang pagiging mag-asawa nila sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Sa espesyal na selebrasyong yon ay hindi inaasahang nakita niya si Anthony. Dumalo ito sa kasal nila ni Bernard, pero kasama nito ang live-in partner at anak na lalaki. Hi, buti nakadalo kayo. Bati niya kay Diana matapos itong lumapit sa kanilang mag-asawa kasama si Anthony. Pinadalhan niyo kami ng invitation nakakahiya kung hindi kami pupunta. Nakangiting sagot nito. Congratulations sa iyong dalawa pare, Alisa. Bati ni Anthony kay Bernard at pagkatapos sa kanya naman bumalik. Kayo ni Dayan, kailan naman ang kasal niyo? Kung sabihin hindi mo pa babas-basan ng pagsasama yung dalawa. Pabirong tanong ni Bernard pero parang patama na rin kay Anthony. Malapit na rin pare. Basta magpapakasal kami bago pa man manganak si Dayan. Pumunta kayo Oo naman, kahit hindi nyo kami imbitahan ay pupunta talaga kami ni Alisa. Di ba my loves? Hindi niya pinansin ang sinabi ni Bernard dahil nakatuon ang atensyon niya sa tiyan ni Diane na halata na ang laki. Hinaplos-haplos yun ng babae at kalaunan ay nakihaplos na rin siya dahil parang bigla siya nakaramdam ng inggit. Parang gusto na rin niyang magkaroon ulit ng baby. Malaki na pala ang tiyan mo. Anya habang nag-e-enjoy sa paghaplos sa baby ni Diane na nasa loob pa ng sinapupunan nito. Baby girl siya, Alisa. Wow, sana all may baby girl na. Sana ako din. Na-e-excite na sagot niya. Narinig mo sinabi ni Alisa, Bernard? Babae raw ang gusto niya. Ani Dayan sa kanyang asawa. Oo nga nagre-research na nga ako kung paano gumawa ng baby girl. Kung anong mga posisyon ang dapat Sagot ni Bernard na nauwi sa tawanan nilang apat. May sikreto ako nga lang pare. Kapag hindi ka busy, tawagan mo ako at ituturo ko sa'yo. Pagkuway sabi ni Anthony kay Bernard. Hoy, 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 baka kung ano yung ituturo mo sa kanya ha. Angal niya na may kasama ring pagbabanta. Relax Alisa, wala akong ituturo mo sa mga kay Bernard. I-share ko lang sa kanya tip na alam ko sa paggawa ng baby girl. Agad na depensa ni Anthony. Sa huli ay nagkasundo silang apat at naging magkakaibigan. Itinuring nilang hamon sa kanilang buhay ang mga nangyayari sa nakaraan. At iyon ang nagre-remind sa kanila para maging loyal sa kani-kanilang pamilya at matuto ng makontento kung anong meron sila. Naging maayos din ang relasyon ng kambal kay Paul na half-brother na mga ito at regular na nagkikita-kita para maglaro. Minsan si Paul ang hinahati ni Anthony sa bahay nila at minsan naman ay ang kambal ang dinadala niya sa bahay ng mga ito. Basta sa pangkalahatan ay naging masayang dalawang pamilya at nagkasundong magtutulungan sa bawat pagsubok na pagdadaanan ng bawat isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!